Hello mga kabahag, kamusta po kayo dyan? Sana lahat kayo ay okay. Today ay magluluto po tayo ng ginisang munggo. O siya, umpisahan na natin. Pakuluan lamang natin at palambutin itong munggo. Ilaga na natin. So eto at isasalang na natin dito sa ating kaldero. Siguro pakuluan natin ito sa loob lamang ng 20-30 minutes. Okay na. While waiting ay handa naman natin itong mga ingredients na ating gagamitin. So ayan, at nagcha-chop lamang ako ng white onion. Okay. Mas mura po kasi ito eh. At ngayon, after kong maihanda ay i-debay naman natin yung shrimp na ating gagamitin bilang sahog dito sa ating ginisang munggo. So ayan, at dahan-dahan lamang po ang paghihiwa, no? Kasi medyo madulas po ang skin ng mga hipon. At ngayon naman, i-prepared na po natin itong ating ingredients. Una, igigisa muna natin itong hipon. So ayan, at nakikita nyo naman. So dapat half cook lamang ang ating gagawin po dito. So ayan, igisa lamang natin ng may kasamang pagmamahal. At ngayon, habang ginigisa natin, siyempre lalagyan natin ng konting pampalasa. Naglagay lamang ako dito ng black pepper powder. So ayan. Pwede nyo pong lagyan din ito ng fish sauce or salt. Depende po sa inyo yan kung ano po yung gusto nyong pang-alat. Yun lamang po ang ginawa ko rito kasi mamaya maglalagay din po tayo ng seasoning habang iginigisa natin yung munggo. And after nating magisa ay isa-set aside natin yung hipon. At yung pinaggisahan po natin, very important po yan. Doon po natin igisa yung bawang at saka sibuyas. So ayan, naglagay tayo ng bawang. At ngayon, after nating magisa, siyempre, isasalang na po natin itong kamatis. So make it sure na malagyan din po natin ng pampaalat. Gumamit lamang ako dito ng fish sauce. Mas masarap po kasi habang ginigisa natin yung kamatis, ilalagay na po natin yung fish sauce. Ginagawa ko po ito para matanggal ang lansa ng fish sauce. Alam naman natin, di ba, na medyo malansa yan. At kapag okay na at tunaw na yung kamatis, pwede na nating isalang itong ating pinakuluan na munggo. So as you can see, inilagay ko na po kanina pa. So ayan, as usual, samahan po natin ng pagmamahal habang ating hinahalo. At sa lahat po ng mga nabanggit ko na ingredients, yung halong may kasamang pagmamahal yan po ay hindi natin basta-basta magagaya. Ibinibigay po yan ng may katawan. Depende po sa inyong pakiramdam. So kung sobra ang inyong pagmamahal, di syempre, sobrang masarap din po yan. So eto, at nagdagdag pa ako ng soup stock, yung pinaglagaan po ng munggo kanina. Yun po ang ating gagamitin na sabaw para dito sa ating niluluto na ginisang munggo. So ayan, at titikman na po ng ating kabahag. Yummy na. So pwede na siguro ito. At kapag okay na ang lasa, syempre, ilalagyan naman po natin ang talbos ng ampalaya. Normally, kapag walang talbos ng ampalaya, pwede din po dito yung bunga ng ampalaya. Slicein nyo lang po siya ng maninipis and that's it. Pwede nyo po siyang isama dito sa ginisang munggo. For some reason, masarap po talaga itong talbos ng ampalaya. At nakita nyo naman, di ba mga kabahag, iba ang lasa na ibinibigay nito. At ngayon, kapag okay na, ilalagay na po natin yung ginisa nating hipon kanina, yung isinet aside natin, ibabalik po natin. Dapat makuluan po siya para yung kanyang natural juice ay sumama sa katas nitong ating niluluto na munggo para mas lalong sumarap. So ayan, at ready na ang ating ginisang munggo. At ngayon naman ay lalagyan na natin siya ng crackers. Yung may mga budget po dyan, pwede po kayong gumamit ng pork crackers. Kaya lang, siyempre, mas mahal ng konti yun. Kaya mas pinili ko na lang gumamit nitong Martyrs. Mas pinili ko po ito kasi normally mabibili lang natin to sa mga sari-sari store. At saka mas mura po ng konti. Kasi binabudget din po natin itong ating munggo. Though gumamit po ako ng hipon kanina. So pwede pong walang hipon, depende sa inyo. Kung ano po yung available. At kung wala naman pang sahog, pwede din pong wala. Pakuluan nyo lang yung munggo, tapos igisa nyo. And that's it. Then lagyan nyo nitong, alam ko nakakabili po ng 6 or 7 pesos na crackers, yung mga maliliit lang na portion. So ito, at
luto na ang ating munggo, kaya ipi-plating na po natin. So ilalagay natin itong shrimp sa ibabaw para naman mas magandang tingnan. O ano, natatakam na ba kayo? Follow, like, and share naman dyan for more easy recipe. Comment na rin po tayo para alam ko kung saan nakarating itong ating munggo. Oh guys, ano pang hinihintay nyo? Atak! Yummy. Yung palaya. Sarap.